Sadya nga pong napaka-masurpresa po talaga ng ating Panginoon. Bagamat hindi po ako yung nakatala po ngayon para mag-facilitator po sa ating gawain. Pero purihin dakilain ng ating Panginoon sapagkat ako nga po yung nakatindig po ngayon sa ating harapan upang mag-facilitate po ng ating gawain. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Bagamat po wala po akong nakalista mga sharer at wala din po akong nakahandang tema po sa ating lahat sa umagang ito. Bali, dudugtungan ko na lamang po yung naging tema po kahapon po na pagbabago po. Ngayon naman po ang isususog ko naman po sa tema po natin kahapon. Hello! Yan po. Hello po. Hello, hello. Yan po. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Ngayon naman po, gaya nga po nung nasambit ko po kanina, wala po akong nakalista mga sharer at wala rin po akong nakahandang tema po sa umagang ito, sa ating gawain po. Nawa po, sususugan ko lamang po ang naging tema po kahapon po na pagbabago po. Ngayon naman po, sa ating lahat bilang tayo'y ganap na nakadama, kumilala, tumanggap sa ating Panginoon, sa tuwina sa ano nga po ba yung mga hakbang o yung mga kaparaanan po para sa tuwina ganap nating ipakita ang ganap nating pagbabago. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yung tema po? Ano nga po ba yung naging hakbang po natin sa pagbabago po natin? Buhat po ng makilala at masumpungan po natin ang Diyos na buhay sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Upang po pasimulan po ang ating gawain, upang palawigin pa po ang ating tema sa umagang ito, nais ko pong tawagan po ang ating minamahal po na si Mami Beth Chico po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nararamdaman niyo po ba na buhay ang Diyos sa dakong lugar na ito? Opo, sapagkat ang lugar pong ito ay banal. Kaya nga po, meron po tayong mga simpleng patakaran na ipinatutupad sa lugar na ito para po sa pagbabagong dapat natin makamtam upang higit nating maramdaman ang Diyos na buhay. Amen. Kasi po, sabi po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi ninyo ako maririnig kapag maingay. Ako ay nananahan sa katahimikan. Ibig pong sabihin, hindi po natin maririnig ang tinig ng Panginoon kapag magulo ang ating kapaligiran. Sang-ayon po ba kayo ron? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, lalo na po dun sa mga taong nagbabago, na nagmimithing maging malapit sa Panginoon. May mga pagkakataon po talaga na para tayong nakahay, gusto nating maramdaman ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Paano po natin siya mararamdaman kung sa kapaligiran ng ating tahanan ay magulo, malakas ang telebisyon, gusto mo makipagniig ng heart-to-heart kay God para ikaw ay tulungang magbago, meron pong tinatawag na distraction. Amen po ba yon? Kaya yung ating pakikipagniig sa Diyos ay hindi maging ganap. Maingay ang telebisyon, kasama na yung maingay na bibig ng ating mga kasama sa bahay, at doon sa kapitbahay, meron pang nagbibidyoke. Paano po natin maririnig ang tinig ng ating Panginoon? Kaya po dito po sa banal na lugar na ito, daan tungo sa pagbabago, mayroon pong isang pamantayan o patakaran na pinatutupad. At iyon po ay ang pag-o-observe ng ganap na katahimikan. Kaya nga po ipinakikiusap na once na tayo ay pumasok dito, pakibasa nga po nating lahat. God, mahina, parang hindi sila sang-ayon. Pakibasa nga po ulit. Ayun, kaya yun po yung hinihiling. Pag tahimik ang kapaligiran,
maririnig natin yung tinig ng ating Panginoon. Lalo na po at tahimik ang ating puso at kaisipan. Mapayapa ang ating puso at kaisipan, higit po nating maririnig ang tinig ng ating Panginoon. Ang tema po niyang ibinigay ay bali kadugtong na po nung unang araw ni Mother, yung tungkol po sa assessment, sa appraisal, sa evaluation, at after po nating ma-assess ang ating sarili, ano na ba yung mga pagbabago na naging plano natin na dapat nating baguhin sa ating buhay. Kahapon, nagkaroon ng mga iba't ibang pagpapahayag kung paano maa-achieve yung pagbabago na yan. Meron po tayong mga sarili-sariling mga nadarama kung paano natin babaguhin yung mga hindi marapat sa ating sarili. Yun po ay personal na po nating nararamdaman. Kaya po yung mga nagbabahagi dito, huwag po kayong matatakot. Walang mali sa Panginoon, basta't ito ay nanggagaling sa inyong puso. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang mali po sa Kanya. Kaya hindi natin po pwedeng i-claim, ay mali yung pahayag mo. Mali yung pahayag mo, yung sa akin ay tama sapagkat hinango ko ito sa Biblia. Hango man sa Biblia, ang mahalaga pa rin yung pagsasabuhay. Amen po ba? Alam nating lahat ang batas sa Biblia. Lahat na to ay tinuturo sa atin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang tanong ay yung punto ng pagsasabuhay upang tayo ay ganap na magbago. Kaya mga kapatid, huwag po kayong matatakot. Pag kayo'y tinawagan upang maghayag dito, galak po sa puso na tanggapin ninyo ang panawagan ng Panginoon sapagkat mayroong hinihingi ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang ipinahayag mo dito, hindi namin alam yun, nakikinig lang kami sa iyo. Tanging ikaw lamang at ang Panginoon ang nakababatid kung ano yung inihahayag mo dito. At marami na rin yung nagpahayag na napakahirap tumayo dito sa gitna kung ang ipapahayag mo ay walang katotohanan. Yung pong part ng ating gawaing ito po yung tinatawag na sharing of faith. Naintindihan ba natin yung sharing of faith? Kumbaga, ibinabahagi natin sa ating kapwa kung paano tayo nagkaroon ng ganap na pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon. Kaya't ang karanasan mo, hindi ko karanasan. Ang karanasan ko, hindi ninyo karanasan. Sapagkat iyon ay depende kung ano ang idinadating ng Panginoon sa ating mga sariling puso at damdamin. Kaya, there is no such thing as wrong sharing. Liban nga lamang kung tayo ay nagsisinungaling. So, yun po, yung parte po ng gawain na to, yun po yung purpose. Yung preaching side, kanino po yun? Yung pagpipreach, pangangaral. Kanino pong role yun? Hindi ko po role yun. Yun po ay role ng taong dinadaluyan ng banal na Espiritu, ang kanyang kinalugdan, walang iba kundi ang ating mahal na Apo Kunching. Pwede tayong kumonek sa Bible, pero yung connection natin sa Bible na aral, dapat connected sa ating mga naging karanasan para higit na maunawaan ng mga nakikinig na iyong naranasan ay mayroong ganap na kaukulan sa ating banal na kasulatan. Kaya't ang sino mang nagpapahayag, makinig tayo upang hindi tayo magkasala. Sundin natin ang turo ng banal na Espiritu. Ano po ang turo ng banal na Espiritu upang hindi tayo magkasala? Ang sabi po niya, lahat ng mabuti, pulutin, tanggapin. Ang lahat ng hindi mabuti, huwag mong pulutin para hindi tayo magkasala. Kasi, what is the use? Uma-attend ka ng gawain, nakikinig ka ng sharing. Paglabas mo, tutulig sa ininyo yung mga nagpahayag dito. Nagkakasala po tayo. Dapat po sa atin, respetuhan sa isa't isa. Magrespetuhan po tayo sa isa't isa. Sapagkat pagtiwalaan natin na the moment na tumayo tayo dito, kung ganap tayong makatotohanan sa ating Panginoon, banal na Espiritu
ang nagdadatal kung ano yung dapat nating sabihin. Hindi po tayo nagpapabricate ng mga salita sapagkat nakakahiya po sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po ay ilan sa mga tips, mga pagbabago na dapat nating baguhin sa ating sarili. Kung noon, aaminin ko po sa inyo, patawad po, Panginoon, nung bago-bago po ako dito, talaga pong hinanap ko yung lugar kung saan higit kong mararamdaman ang buhay na Diyos. Kasi nga po ako, galing ako sa isang Catholic school, exclusive Catholic school for 22 years. Pero bakit po ganon? Every year, may annual retreat kami, 3 days kaming lumalabas kung saan-saan kaming nagpupunta mga retreat houses. Subalit hindi po ako ganap na nagbabago. Mabait lang ako pag bagong uwi ako sa bahay ko. Kasi sariwa pa yung mga natutunan ko, pagmamahal sa kapwa, pag-unawa sa kapwa. Mabait ako pagdating ko habang ako'y naglalakbay, galing kaming Tagaytay o ko sa Ampaman, na pagninilayan ko yung mga natutunan ko sa retreat. Kaya't meron akong objective na ako ay mabago ayon sa aral na narinig ko. Subalit, pagpasok ko sa loob ng tahanan ko at nakita ko yung mga kalat, kusinang marumi, maruruming damit na kung saan-saan nakasampay, nawawala na po ako ng pasensya at ako ay nag-BSDU. Ano yung BSDU? Sabi ko kahapon, lakas nyo nga, balik sa dating ugali. Pag ako'y pumunta sa kusina, at ako'y magluluto o kaya'y kakain, nakita ko yung kalderong pinagsaingan puro uling, nasunog, napabayaan siguro, baka nung nagsasaing kung ano-anong ginagawa, kaya nang dumating ako, sunog ang kaldero. Kung talagang hindi ka magkakaroon ng katotohanan sa Panginoon, pag nakikita ko yun, wala akong mapagbuntunan ng galit ko, umaatake sa akin ng demonyo, yung kaldero na yan, balibag dito, balibag doon. Hiyang-hiya ako sa mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, ito po isang nagpabago sa akin Nakakahiya talaga. 3 days akong wala. Ine-expect ng mga anak ko, babait ako. Mula sa pagiging bruha ko, mula sa pagiging bruhaha ko, at least bruha na lang ako. Pero hindi po, ganun po yung kanilang nasasaksihan. Kasabay ng aking pagkukutkot sa mga nasunog na kaldero ay ang maingay kong bibig. Ganun po ako, aminado po ako. Yun ako sa dati kong buhay. Sabi po ng mga anak ko, nawala sila, 4 sila nawala. Wala na akong makagalitan kasi wala na Isa-isa nang nag-alisan. Pumasok pala sa isang kwarto. Nagsesyon silang 4 doon sa kwarto. Alam niyo po, paglabas, siguro nag-uusap-usap sila. Sino magsasalita para sabihin kay mami yung pagkakamali niya? Siguro yung pangatlo kong anak, sa yung pinakamalakas ang loob. Lumabas yung 4 na anak ko sa kwarto, patungo sa kusina kung saan ako nagkukutkot. Nakasimbangot pa rin ako doon, hindi pa rin maipinta yung mukha ko. Alam niyo po, sabi ng anak ko, yung pangatlong malakas ang loob, yung speaker nila. Ma'am, sabi niyang ganun, pwede mo naman kaming kausapin ng maayos sabi sa amin. Susunod naman kami sa iyo Kinikilabutan ako, sorry mga anak ha. Pwede naman kaming sumunod sa iyo Bakit kailangan kang magbabalibag? Bakit kailangan kang magalit? Mga anak ko, ano pa lang no, nasa grade school pa lang. Alam niyo po, pinagpasalamat ko yun sa Panginoon. Nabuksan yung isip ko, oo nga naman, bakit kailangan kong magalit? Pwede ko namang sabihin sa kanila na, anak, pag gumamit kayo ng kaldero o kumain kayo, hugasan nyo yung pinggan para hindi nakatambak sa lababo. Alam nyo po, naging eye-opener po sa akin yun. At mula noon, iniwasan ko na yung ganong pag-uugali sa mga anak ko. Effective po pala, pag mabait ang magulang sa anak, at sinasabi mo ng maayos kung ano yung marapat mong sabihin sa kanila. Noong pong panahon na ako nagmamasteral sa Manila, ang klase ko from 8 to 12. Kaya 2 o'clock, nasa bahay na ako. Alam niyo po, nang dahil sa unawaan sa pagitan ng aking mga anak,
Pag dumarating ako, hiyang-hiya ako kay God, nakalaban na sila. Nakasampay na yung mga damit. Uupo ako dun sa set, tataas ko yung paa ko dun sa mesang nasa harapan. Inihahain sa akin ng anak ko yung aking pananghalian. Hiyang-hiya ako. Salamat sa kaganapang nangyari sapagkat naging susi upang ako ay magbago. Sabi nga ni Mother kahapon, mga kapatid, huwag kayong nagagalit doon sa mga taong ginagamit para kayo ay asarin. Ito ay kaparaanan upang matest kung ano na ba yung patient mo, ano na ba yung patience mo sa pagkikitungo mo sa kapwa mo. Minsan kasi nagagalit tayo sa tao hindi ba? Yung ginamit para doon sa ating pagbabago, hindi po pala tayo dapat magalit. Sa halip, magpasalamat tayo sa pagtanggap nila doon sa napakabigat na role nila na maging instrumento sila para sa ating pagbabago. Kaya kapatid, yung kapitbahay mong nang-aasar sa'yo, huwag mong papatulan. Pasalamatan mo pa siya dahil nakapagtimpi ka. Napatunayan mo sa Panginoon na binago ka niya. Yun po yung ibig kong sabihin. Maraming paraan kung paano tayo mababago. Ang lahat ng iyan ay magkakaroon ng kaganapan kung tayo ay mayroong close na relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ay regalo mula sa Kanya. Nagbago ka na ba? Congratulations! Yung gift ng pagbabago, binigay na sa iyo ng Panginoon. Kaya wag niyo ikalumbay. Nagkasakit ka, nagkaroon ka ng problema, naging kaparaanan ng Panginoon upang makilala mo siya. At nawa, nang makilala mo siya, wag na tayong bumitaw sa kamay ng ating Panginoon. Ang problema po kasi sa atin bumibitaw tayo sa paghahawak sa atin ni God Naalala ko tuloy yung kwento. Merong isang batang naglalakad sa patubig. Nauyot. Sa halip po, kasi meron siyang bibilin Bibili yata ng 1 kilong bigas. Sa halip na siya ay manghawakan sa Panginoon, nahulog siya sa tulay. Alam niyo po kung anong hawak niya? Yung pading pera. Napakahigpit ng hawak sa pera sa kanyang mga kamay. Ganyan po tayo, mga kapatid. May mga pagkakataon, mas mahigpit ang hawak natin sa pera, sa mga material na bagay, kaysa sa paghawak natin sa ating Panginoon na siyang naghahawak sa atin. Higpitan natin ang hawak sa Kanya, sapagkat 100% bibigyan niya sa atin ng biyaya upang tayo ay magbago. Magandang umaga po at maraming salamat. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po, Mami Beth, sa magandang naibahagi mo po tungkol po sa ating tema po. Buhay po ba ang Diyos? Ganap na po ba nating naunawaan yung tema po? Hello po, hello! Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Napakaganda nga po ng ibinahagi po ng ating Mami Beth Chico po. Nakatotohanan nga po na kapag sa Diyos po tayo ganap na nagtibay at nanalig, kung ano man po yung mga hindi magaganda sa halimbawa sa ugali po natin, kapag kinilala natin ganap ang Diyos, walang pagdakay, ipagkakaloob niya po ang ganap na pagbabago sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, upang tayo alayan ng isang awitin, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Nanay Mirna Andrada. Purihin ng Diyos. Salamat po, Ama. Muli, sa tuwina, kapag ako'y tinatawag mong tumindig sa harapan, tanging samot dalangin ko po, Ama, ay gawin mong maging kapakipakinabang ang pagtindig ko sa harap at ang karampot kong pag-aalay ay makapagdulot ng higit na galak at igting ng pananampalataya ng bawat isa. Pangunahan at pagharian mo po akong muli, Ama. Salamat po. Amen. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong ang tema, kahapon yung tema po ng kapatid na Marie, Subalit, sadyang niloob ng Ama na muli ay palawakin at palawigin sa katauhan ng ating kapatid na Mami Beth. Pagbabago.
kay gandang salita, ano po, subalit kapag talagang hindi mo nakilala ang Panginoon, sa buhay mo ay masasabi mong kay hirap magbago. Subalit sa tulong ng Panginoon, amen po ba? Mababago po natin yung mga hindi marapat. At ayon sa pagpapahayag ng kapatid na Mami Betchico, ako po kasi talaga pong ako'y hindi ko masabing paano ba yung Tagalog na tagapakinig o mapagpakinig. Kasi pag mapagpakinig ka sa mga problema na magdudulot sa'yo ng kahinaan, ano po, mataman daw po tayong makinig. Kaya po kahapon, isa rin siya sa tinawag ng Diyos upang maging bahagi ng gawain. At ako po'y matamang nakinig sa mga pahayag niya. Mayroong katanungan at pagninilay siyang iniwanan sa bawat isa sa atin. Ano po? At habang ako'y nasa amin, ninanamnam ko po yun. Sa akin pong pagbabago, ano po yung dapat kong ipagpatuloy? Ano po? Sa mga nabago sa buhay ko, ano yung dapat kong ipagpatuloy? Ano yung dapat kong iwanan? At ano pa yung dapat kong baguhin? Napakaganda, ano po? Kumbaga parang sa panalangin. Sa kanya din po idinatal yun, yung ikaw ay magpupuri, magpapasalamat, hihingi ng tawad, saka pa lamang tayo makakadulog sa Panginoon. Sapagkat kung burak na burak ang puso mo, hindi ka maririnig ng Ama. Salamat po. At sa bawat nagpapahayag, bagamat hindi po ako, hindi kaloob sa akin yung po bang talagang masigasig na pagpapahayag, ano po, kumbaga po, karakarampot. Ang handog po sa akin ng Ama yung makinig. At doon po sa bawat nagpapahayag, kung 5 po yung tinawag ng Ama sa harapan, kung sa bawat isa nakapulot ako ng isang aral at aking maisabuhay ng buong katotohanan, mapalad na po ako. Ano po? Yung pong isang habili ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan ni Mami Betchico, at higit lalo sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay sinasambit itong katagang salitang ito na kapag tayo ay nasakitan, tayo ay sinubukan bilang pagdalisay sa atin ng ating Panginoon at may ginamit na nilalang sa atin, hindi tayo dapat magdamdam at magalit. Sa unang buhay po, nako, taliwas po sa aral ng Diyos ngayon sa puso ko. Ano po? Subalit, napakabuti ng Panginoon sapagkat kung ako po ay nagsisinungaling sa aking pagbabahagi ngayon sa inyong harapan, ako rin po ang magdadala. Amen po ba? Marahil ang iba sa inyo na pagtatanto, sa tuwing magbabahagi si kapatid na Mirna at sumunod kay Mami Betchico, para bang sinususugan niya lang yung mga pahayag ni Mami Bet. Ano po? Sapagkat kalooban po ng Diyos. Bakit po? Kaya nga po sinabing tayo'y makinig sa mga tinatawag ng Diyos sa harapan, lalo tigit sa mahal na Apo, sapagkat ang nangyayari kay Pedro, minsan nangyayari kay Juan. Di po ba sinasabi ng banal na Espiritu yan? Hambing po dun sa, sabi niya, nung araw sa buhay niya, ako din po, mga kahinaan ko yun, na purihin at dakilain ng Diyos. Nararamdaman ko po, unti-unti nang nababago sa sarili ko. Minsan sa kabiyak ng puso. Ako po kasi, ano po ba yung tawag sa akin intrimitida po ba yan? O ano po ba? Pag nakatupi po yung mga damit sa sisidlan, ano po? At pagdakay, kumuha po ng short o kaya po t-shirt o brief. Pagka po hinili, yung pinagkuhanan para pong may pinagkaguluhan ng aso. Maiinis na po ako, magagalit na po ako. Kumisa isang linggo ko pong hindi siya babatiin doon sa unang buhay po. At hindi lang yon, maging sa mga kapatid ko sa laman o sa kaanak o maging kapatid ko sa espiritu. Siguro po mga 1, 2, 3 taon na paglilingkod ko sa Diyos, bagamat ako'y hinirang na ng Diyos, na doon pa rin po sa damdamin ko yung napakahirap alisin, yung kanipisan at yung pagdaramdam. Mapakatagal tumimo ng galit. Subalit, napakadakila po ng Diyos sapagkat nang dahil sa mataman kong pakikinig sa kanyang mga aral, sa lahat ng kanyang ginagamit, lalo tigit nga sa ating minamahal na Apo Kunching na dinadaluyan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, mataman ko po yung isinasabuhay ng may pagpapakatotoo.
Hindi man po tuwirang lahat ay natanggal na kasi po, pag nagsinungaling ako, nandiyan ang kabiyak ng puso. Kung minsan po, nadudulas pa rin. Naku po, ano ba naman yan? Ano po? At pag may nakasaling ng damdamin ko na sa palagay ko ang ginagawa ko naman ay mabuti at ang katwiran ko, ang Diyos ang nakababatid, lalaban po ako. Pero mali. Ang ganda ng paliwanag ng ating kapatid na Mami Beth Chico. Amen po ba? Maganda po ba? Doon sa part na huwag tayong magagalit sa ating kapatid. Sapagkat napakahirap nga po. Patawad po, kapatid na Mami Beth, kung inuulit ko po yung inyong pagbabahagi. Sapagkat sa pakikinig ko po sa araw na ito po yung pinakatumimo sa puso ko. Napakapalad natin sapagkat may mga taong ginagamit ang Diyos na tumanggap dun sa role na napakabigat. Amen po ba? Na marahil sa kanilang mga sarili, di naman nila gustong magkasala. Kaya lamang kapag pinahintulutan ng Diyos, sila man din sa kanilang mga sarili ay hindi makatutol. Kaya napakaganda ng aral, ano po? Kaya po doon sa karampot kong binahagi na yon, na ano yung iiwanan, ano yung ipagpapatuloy ko, ano yung iiwanan ko, at ano yung aking babaguhin. Gusto ko pong ipagpatuloy yung aking nararamdaman ngayon na maalis yung kanipisan at yung madaling pagdaramdam na hindi na ako nagninilay. Ano po yung iiwanan ko? Maiwanan ko na po yung mga hindi marapat na yon. Hindi ko na po sasambitin. At sa pagbabago, nawa, patuloy kong mabago lahat yung dapat kong iwanan. At maipagpatuloy ko yung mga, sa pagbabago ko ay maipagpatuloy ko yung dapat kong baguhin. Amen po ba? Salamat po, kapiraso na lang po. At kahapon naman po, nagpupumiglas ang aking damdamin, maibahagi ito. Pagkatapos po akong tawagin ng Ama at umawit ako ng awiting oras na, batid ko po, nandito ang karamihan sa inyo kahapon. Damang-dama ko po yung awitin, may buhay. Huwag daw po ang takot po, nasa isip lamang at yung pag-aalinlangan. Alam niyo po ba ang kaganapan pagkatapos ko pong awitin, pag upo ko po doon, may nag-text. Ang hipag ko po, ang kapatid na Monet ay nag-text. Hinihingi ang number ng isang taga ron sa amin at nawawala po ang kanyang anak na nag-aaral na grade 4. Doon ko po napagtanto kung ano na yung nababago sa akin. Ano po, bagamat sinusundot-sundot ako ng kalaban, naramdaman ko po, may nababago na. Sapagkat sa unang buhay, ako po'y matarantahin. May masabi lang pong, nadapa yung pamangkin mo, yung gano'n, taranta na po ako, iiwanan ko, gawain, uuwi po ako. Kahapon, pag upo ko po, kung kailan natapos ko na po yung awitin, nawawala daw po yung bata. Sabi, umaga pa po, wala daw pasok, wala ang teacher, sarado ang school, subalit wala yung bata. Ibig akong matalo ng kalaban, subalit ang kanyang sariling ama ay payapang nakaupo at nakikinig ng mensahe. Sabi ko, Ama, dumudulog ako sa iyong banal na espiritu. At kahit sa pagdulog, pinahihintulutan ng ating Panginoon na dumulog tayo sa kanyang espiritu, maging sa ating mga kapatid na batid natin na maigting na ang pananampalataya. Ano po? Ito lang po yung nahiling ko, sabi ko. Kahit na matamang nananahimik si Mami Beth, sabi ko, Mami Beth, patawad po sa abala, dudulog lang po ako, tulungan niyo po akong dumulog, nawawala po ang pamangkin ko. Ito lang po yung sinabi ni Mami Beth. Oh, that's the work of the devil. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. Sapagkat ako'y nagmimiting magbago, habang pinakikinggan ko yung pahayag niya kahapon, siya din po naman yung ginamit ng Diyos upang ako ay maisabuhay ko at maisabuhay ko yung pagbabago ko na huwag akong matakot at maparam yung alinlangan. Maraming salamat po. At patawad po, bagamat tinawag ako ng Ama upang umawit, hindi ko po mapigil ang sarili kong magbahagi ng karampot sa inyo tungkol sa temang tinatalakay. Kaya po, ang aawitin ko, the best thing po, at medyo marahan po kapatid. Ang lumalakad daw po ng marahan kung matinig kay mababaw, nasa salitang tao, ano po. Yun po, bakit gusto kong awitin itong awiting ito? Sapagkat doon sa mga pinagdaanan na yon na ngayon ay parang nababago ka na, yun po'y kinukonsider kong yun yung ilan yun sa mga the best na nangyayari sa buhay ko na napagtatagumpayan ko. At salamat pong muli sa Panginoon, Mami Beth Chico, salamat pong muli sa awiting ito. Isa po ito sa awiting ibinigay ng Panginoon sa kanyang katauhan, ni-revive po ng banal na Espiritu. Kaya nawa po,
pakanamnamin po ninyo ang lyrics ng awiting ito, mga kapatid kong minamahal, para po sa ating lahat. At para po sa iyo, Ama, kayo po ang pinaka-the best na nangyari sa buhay ko. Nakilala ko kayo, 10 po ng aming minamahal na Apo Conching na inyong kinalugdan. Amen. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are now few. I guess you'd say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of him. If anyone's ever write my life story, for whatever reason there might be, he'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment
that I spent her day. There was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Katotohanan po, kayo po ang pinaka-the best na natanggap ko, nangyari sa buhay ko, at nakilala ko. Salamat po, Ama. Amen. Maraming salamat po, Nanay Myrna, sa magandang awitin po na inihandog mo po sa umagang ito. Katotohanan nga po na, gaya nga po ng awit, ng inawit po ng ating Nanay Myrna, ang Panginoon nga po ang pinaka-the best sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa rin pong alagad. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid na si Tita Tessie Coronel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong ihayag ang hiwagang naganap sa akin. Kahapon po, sa loob ng adoration, hindi lang po ako pinalad na makapagpahayag kahapon. Ngayon po eto po ako sa inyong harap upang ipahayag ang hiwaga na pinadama sa akin ng Ama. Pumasok po ako sa adoration, tapos po may lumabas. Akala ko po may pumasok na isang tagasunod o pasyente sa loob. Nakayukyuk po ako sa imahe ng Lord of Pardon. Nakahawak po ako yung isang kamay ko sa paa. Yung isang kamay ko po sa kamay niya, nakayukyuk po yung ulo ko sa kanyang ganun, habang ako po nananalangin. Nung matagal-tagal na po ako nakayukyuk, naramdaman ko po na may malalaking yabag, tatlong malalaking yabag ang tumapak sa may tagiliran ko. Sa pakiwari ko po, napakalaki ng paa, ang mga yabag na gayon. Damandama ko po, napakalaki po ng paan niya. Pagkatapos po, pagdating dun sa may upuan ng mahal na apo, bigla pong huminto. Ang akala ko po, pasyente, nakayuko po akong ganun. Unti-unti ko pong tinaas yung ulo ko para siya naman po ang makapanalangin doon sa aking pwesto. Lumingon po akong ganun,
Hanggang sa umikot akong ganun, wala po akong nakitang tao. Ako lang po palang mag-isa sa loob. Ama, alam ko po na kayo po ang nagparamdam sa akin. Salamat po, Ama. Kaya kayo po kapag po papasok sa adoration, damhin po niyong mabuti. Lagi po siyang nandun at nagpaparamdam sa atin. Galak na galak po ako. Hindi po ako makali hanggang hindi ko na ipapahayag ang naging kaganapan sa akin kahapon. Maraming salamat po, Ama. At ako po ay kahit na po alam ko po na, Ama, na kahit na po ako isang ganito lang po, nadadama ko po kayong palagi. Maraming salamat po, Ama. At ang ating pong tema na pagbabago. Alam ko po na kahit na po konti, meron na po akong pinagbago ko ikukumpara sa dating buhay ko. Sa dating buhay ko po, ayoko na pong balikan dahil napakapangit po ng ugali ko. Pero po nang ako'y madako sa lugar na ito, unti-unti pong nababago yon sa tulong po ng Ama. At hinihiling ko po sa Kanya na kahit na po unti-unting pagbabago ay ganap pong mawala at tuluyan ng mabago ang aking dating ugali. Ama, salamat po sa inyo. Patuloy po akong tatalima at gaganap dito hanggang makakayanan ko. Ama, batid mo po ang mga pinagdadaanan ko. Kayo lang po ang kaagapay ko, Ama, sa lahat-lahat ng mga pinagdadaanan ko sa buhay. Bagaman po't ako'y nag-iisa, pero po ito po ako nakatindig at pilit na lumalaban sa mga pinagdadaanan ko sa buhay at ang mga problema. Alam ko po na ikaw ang kaagapay ko sa lahat ng mga problemang dumarating sa akin. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, Tita Tessie, sa magandang ibinahagi mo. Daman-daman niyo po ba nagdaman-daman niyo po ba siya nung nagbabahagi po siya na kung gaano kagalak po ang puso niya sapagkat daman-dama po niya ang presensya ng ating Panginoon sa dakong adoration po? Amen po ba? Kaya po sa tuwina po na kapag tayo po ay dumudulog po doon, damhin po natin ganap ang Panginoon po, ganap po tayo makipagniid sa Kanya sapagkat sa tuwina kahit hindi po bumuka ang ating mga bibig, kahit sa isip lamang po natin at damhin po natin sa ating puso ang tapat na panalangin ng pagdulog sa Kanya, ganap niya itong napapakinggan, ganap niyang natataro kung ano po ang mga saloobin at mga kahilingan ng bawat isa sa atin. Kaya sa tuwina po, sa bawat araw, patuloy po tayo na magsumikap, magsumakit na makatugon, makaganap po sa panawagan po ng ating Panginoon. At sa tuwina, patuloy po tayo magsumikap na kantin ang ganap na pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Nandyan na po ang ating minamahal na Apo Conching. Maraming salamat po sa lahat po na nagsipagbahagi. Ang lahat po ay inaanayahan na magsitayo, maghawak-hawak tayo ng ating kamay at dasalin na panalangin tunuro ng ating Panginoon.